Sa previous episode, ang bida nating si Takumi ay napunta sa ibang mundo na may kakaibang kakayahan na binigay sa kanya ng Diyos. Natagpuan pa niya ang batang kambal na sa una ay nag-alangan siya dahil sa napakadelikado na lugar. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kambal pala ay may kakayahan sa karate na parang si Bruce Lee at nagulat siya sa mga batang ito na sa kalaunan, ay kanya namang tinanggap bilang kanyang mga anak at siya ang tumayong tatay nila sa bagong mundo na ito. At sa pagpapatuloy, makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Cedric at ipinagmamalaki ang packaging na nakilala ni Takemi bilang galing din sa shipwreck na nakuha niya mula sa nayo ng mga sirena. Si Cedric ay halos agad na bumalik at binibigyan si Takemi ng pagkakataong itanong kung alam ng Lord ang tungkol sa barkong Dietland. Naalala ni Cedric na may nabasa siya tungkol dito sa isang ulat noon, pero natatandaan lang niya na isa itong barkong pangkalakal na lumubog at dagdag ng may-ari ng sangay na sa kabutihang palad ay walang mga nasawi, pero mabigat pa rin ang naging epekto ng paglubog nito. Bilang tugon ay sinabi ni Takemi na narecover niya ang barko na ikinagulat ng dalawang lalaki. Hindi nila maintindihan kung paano magagawa ng isang tao ang ganoong kabigat na gawain at napansin ng may-ari ng barko na ang barko ay lumubog malayo sa baybayin, kaya't napilitang magsinungaling si Takemi at sinabing lumalangoy siya sa malalim na tubig noong oras na iyon. Naalala ni Cedric na napakalaki ng barko kaya't ipinaliwanag ni Takemi na inimbak niya ito sa kanyang inventaryo para maibalik sa tunay nitong may-ari. Dahil may ilang kargamento pang nasa loob at tinanong ni Cedric kung balak ba ng bata na ibalik ang barko nang walang hinihinging gantimpala at nagulat si Takemi, iniisip na ganoon lang talaga ang dapat gawin. Ipinaliwanag ni na Cedric at ng may-ari ng sangay na sa mundong ito na kapag may nakakita sa isang bagay, siya na ang nagiging may-ari nito at ang patakarang ito ay umaabot din sa mga gamit na narecover mula sa mga magnanakaw, dahil ang pagmamay-ari ay nalilipat sa kung sino man ang makatalo sa mga bandido. Kung gusto ng orihinal na may-ari na mabawi ang kanyang gamit ay kailangan niyang makipagnegosasyon para sa gantimpala. Ipinaliwanag pa ng negosyante na ang malaking fairy stone na nagpapagana sa barko ay napakahalaga, at lumubog ang barko dahil nasira ang isang bahagi nito. Maaaring buo pa rin ang fairy stone kaya't malaking tulong ang pag-recover nito, dahil dito ay inalok ni Takemi na ipakita sa may-ari ng barko ang kargamento para makita kung naroon pa ang fairy stone. Tinanong ng mga bata kung saan pupunta ang kanilang tiyuhin at ipinaliwanag niya na ibabalik niya ang barkong natagpuan nila sa ilalim ng dagat sa tunay na may-ari nito. Ngayon ay gusto nilang malaman kung bakit ibinabalik ni Takemi ang barko, kaya sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa pamamagitan ng tanong kung may isang taong naglalakad sa unahan at may nalaglag na gamit at ano ang gagawin nila. Pareho silang sumagot na pupulutin nila ito at ibabalik sa taong nagmamay-ari. Dahil dito, ipinaliwanag ng matanda na ganun din ang ginagawa niya at naiintindihan ang konsepto. Natuwa ang kambal sa pagbabalik ng barko sa tunay na may-ari nito at umaasa si Takemi na kapag dumating ang panahon na ibabalik din nila ang bagay na hindi kanila. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo silang lahat sa daungan na kung saan inactivate ni Takemi ang kanyang inventaryo at ibinalik ang barko sa tubig. Halos hindi makapaniwala ang mga nakakita sa kanilang nasaksihan at kinumpirma ng negosyante na ang barko ay pagmamay-ari niya. Matapos ibalik ang barko at mabuo ang pagkakaibigan sa Fiji Trading Company, sinuri ni Takemi ang ilan sa kanilang mga produkto tulad ng coffee beans at na minsang nabanggit ni Cell na hindi kinakain kundi iniinom na tulad ng coffee beans, bilang isang mahilig sa kape mula sa kanyang orihinal na mundo at dito ay natuwa ang bata. Natagpuan din niya ang turmeric, cardamom, coriander at cloves na nagpalaki ng kanyang mata sa ideya na gumawa ng pinakamasarap na curry. Bagamat clueless ang mga bata sa ibig sabihin nito at naging excited sila kasama ang kanilang tutor upang subukan ito. Hindi na nagsayang ng oras ang tatlo sa paghahanda ng pagkain matapos manghiram ng mga gamit sa kusina mula kay Cedric at nag-set up sa labas para hindi makaistorbo. Una ay inutusan ni Takemi ang mga bata na hiwain ang mga bogas na parang sibuyas, marrow potatoes at mga carrots sa maliliit na piraso. Dahil walang baboy, gagamit sila ng karne ng orc at pagkatapos hiwain at lagyan ng asin ay itinapon ni Takemi ang lahat sa sabaw at hinintay na lalambot ang mga gulay at habang hinihintay, pinainit niya ang mantika at harina sa kawali kasama ang mga pampalasa para gawin ang churro. Pagkaamoy na tama na ay nilagyan niya ng kaunting sabaw mula sa mga gulay ang pinaghalong pampalasa bago inilagay ang lahat pabalik sa kaldero. Pinaghalo ni Alan at Elena ang sabaw habang dinagdagan ni Takemi ng sikreto niyang sangkap.
Dahil walang ketchup o Worcestershire sauce sa mundong ito ay pinili ng cooker ang klasikong kombinasyon ng mansanas at pulot, iniisip na ang kaunting tamis ay magugustuhan ng mga bata at matapos itong gawin, ang susunod na hakbang ay maghintay na maluto ito. Ngunit naalala ni Takemi na maaari niyang pabilisin ang oras gamit ang isa sa mga spells na kamakailan lang niyang natutunan. Ito ang nagpapabilis ng oras para sa mga walang buhay na bagay kaya't iyon mismo ang ginamit niya upang matapos agad ang curry. Hindi nagsayang ng oras ang mga bata at agad nilang tinikman ang pagkain at nagustuhan ito, samantala ang ilang mga tauhan ng mansyon na naakit ng amoy ay naging interesado kung ano ang pagkaing iyon. Ipinaliwanag ni Takemi kay Cedric na ito ay isang pagkain mula sa Earth na tinatawag na curry na kung saan gumamit siya ng mga halamang gamot upang mapaganda ang aroma. Nagulat si Cedric nang malaman na ang mga halamang gamot ay maaaring magbigay ng ganoong klaseng bango. Di nagtagal ay sinubukan din ng Lord ang curry kasama ang kanyang mga anak at sobrang na-in-love ito sa lasa at ipinaliwanag ni Takemi na ginawa niya ang curry upang ibagay sa tinapay na mayroon sa mansyon, kaso kapag natuklasan nila ang puting bigas ay gagawa siya ng curry na may kanin. Binanggit ng mga anak ni Cedric kung gaano kagaling si Takemi bilang cook dahil sa mga kakaibang pagkaing inihahanda niya, at buong puso namang sumang-ayon ang kambal at dahil dito nabasag ang yelo at mas malayang nag-usap-usap ang mga bata, kahit na may kakaibang seryosong ekspresyon si Cedric habang nasa mesa. Tinanong ni Takemi kung anong problema at biglang tumayo ang Lord na sumigaw habang pinapalo ang mesa, ipinahayag kung gaano kasarap ang curry at tila nawalan siya ng kontrol habang pinupuri ang kahanga-hanga at sopistikadong pagkaing ito. Dahil sa sobrang reaksyon ni Cedric ay nagsimulang mag-alala si Takemi na baka may isa sa mga pampalasa na aksidenteng nakapagbigay ng sobrang epekto. Biglang dumating ang isang cook sa silid kainan matapos tikman ang curry at idineklara rin ang pagmamahal niya sa pagkaing ito, isang bagay na hindi pa niya natitikman kahit na maraming taon na siyang nagluluto. Dahil dito ay humiling ang veteranong chef na maging apprentice ni Takemi. Nabigla si Takemi sa atensyon at tinanggihan ito na ikinadismaya ng chef na nagtanong kung hindi ba sapat ang kanyang kakayahan para sa master. Agad namang nagsalita si Cedric at sinabihan ang kanyang empleyado na huminahon at huwag takutin ang kanilang bisita. Ipinaliwanag niyang si Takemi ay isang adventurer at hindi isang profesional na cook kaya't hindi siya kukuha ng apprentice. Gayunpaman dahil sa mga pagkaing ipinakilala ni Takemi sa mga tao sa Bailey, gusto ng Lord na iwan na ni Takemi ang pag-a-adventure at maging isang chef na lang. Agad na nilinaw ni Takemi na sa ngayon na mas gusto niyang manatili sa kanyang kasalukuyang gawain at pagkatapos ng pagkain, humiling ang mga anak ni Cedric kay Takemi na magkwento ng tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran kaya't ibinahagi niya ang kwento tungkol sa panahon na natalo niya ang mga halimaw sa isang kagubatan sa Cheyenne, noong nagtipon ang lokal na militar ng mga kabalyero at adventurers upang pabagsakin ang mga nilalang na iyon. Pagkatapos marinig ang kwento ni Takemi tungkol sa panahon na natalo niya ang isang higanteng ahas ay natuwa sina Theodore at Lates, pero naisip nilang masyadong delikado kung isasama sina Alan at Elena sa ganitong mga pakikipagsapalaran. Ipinaliwanag ni Takemi na mas malakas ang kambal kaysa sa inaakala nila, at kaya nilang talunin ang mga halimaw na itinuturing na mapanganib at dahil dito ay lalong humanga sina Theodore at Lates at pinupuri ang kambal, na nahihiyang nagtago sa mga bisig ng kanilang tutor. Pagkatapos nito ay bumisita ang 5 sa paboritong bake shop ng pamilya Risner, kung saan tinuruan ni Takemi ang mga panadero kung paano gumawa ng angko cream at sa hiling ni Cedric na nagsulat din si Takemi ng ilang mga recipe, humiling si Theodore kay Alan na tumulong sa paggawa ng coffee cream na habang inimbitahan ni Lates si Elena upang maghurno ng tinapay na puno ng cream. Habang naghahanda sila ay sinubukan ni Elena na punan ng cream ang tinapay, pero tumapon ito at agad namang inayos ni Lates ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsalok ng sobrang cream gamit ang kutsara. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa ay nakuha ng mga anak ni Cedric ang pulbos na asukal sa kanilang mga mukha kaya't napatawa ang kambal, at nagtawanan din ang mga lalaki. Napuno ng kasiyahan si Takemi habang pinapanood ang kanyang mga inampon na bata na nakikipag-bonding sa mga kalaro na kasing edad nila sa isang bagay na hindi niya inasahan sa simula ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng maliit na kitchen adventure, nakahanda na silang magluto ng coffee cream bread, curry bread, tuna at onion bread. Dumating na ang oras upang tikman ang kanilang mga likha at buong sigla itong tinikman ng mga bata. Nang sumubok naman ang punong chef ng bake shop ay katulad ng reaksyon ng cook ni Cedric, humiling din siyang maging apprentice ni Takemi.
Makalipas ang ilang araw ay naglakbay ang grupong White Wings palabas ng lungsod upang magpunta sa isang kalapit na bundok. Pinakawalan ni Takemi ang mga hayop at inanyayahan ang lahat na magtungo sa bundok na aabot ng kalahating araw ng paglalakad mula roon. Sina Jewel at Fit ang namuno sa pagdala ng kambal ngunit iginiit ni Vector na siya ang dapat gamitin bilang mount. Nagselos si Jewel at pinapaalala sa lobo na trabaho lang iyon para sa kanya at kay Fit kaya't nauwi ito sa pagtatalo ng leon at lobo. Upang tapusin ang argumento ay inutusan ni Takemi si Vector na umupo na lang at huwag sumali at natatakot na baka mawalan ng kontrol ang leon at ihulog ang lahat. Nang matapos iyon ay nagsimula na silang maglakbay at sa kanilang paglalakbay ay napadaan sila sa isang makitid na daan. Inutusan ni Takemi sina Jewel at Fit na lumiit at habang si Vector ay nasa pinakamaliit niyang sukat, kaya't nagdasal na lang si Takemi na sana'y hindi masira ng leon ang lahat ng madadaanan. Tulad ng inaasahan ay nagtatakbo ang masiglang hayop sa gubat at winawasak ang lahat ng kanyang madaraanan. Nang magpatuloy sila ay tinanong ni Takemi ang mga bata kung ano ang gusto nilang gawin at sinabi ng mga ito na gusto nilang maghanap ng halamang gamot. Nagtaka si Takemi dahil karaniwan itong ginagawa sa mga misyon kaya't nagtanong ulit kung sigurado sila. Determinado ang kambal kaya nagpasya si Takemi na maghanap na lang ng mga halamang gamit sa pagluluto, ngunit nakaramdam si Takemi ng kakaiba sa paligid at ginamit ang kanyang kakayahang madetekta. Isang grupo ng mga bandido ang lumitaw mula sa gubat at pinalibutan ang White Wings. Inutusan ng isa sa mga bandido ang kanyang mga kasama na patayin ang mga matatanda, kunin ang kanilang mga yaman, at iwan ang mga bata para ibenta bilang alipin. Nakahandang lumaban sina Alan at Elena ngunit sinabi ni Takemi na hayaan na siya ang bahala. Ayaw ng mga bata na umatras kaya't inutusan sila ni Takemi na huwag masyadong magpahirap sa mga bandido, dahil ayaw niyang may maparalisa pagkatapos ng labanan. Sumugod ang mga bandido sa White Wings at gumanti ang grupo. Si Vector ang nanguna at lumaki ang katawan at pinulbos ang mga bandido at habang nakatayo lang ang iba na nagulat, alam ni Takemi na sinusubukan ng leon na magpasikat matapos ang sermon kanina. Sa huli isang malakas na hampas ng paa ni Vector ang tumama sa mukha ng lider ng mga bandido kaya't naubos ang mga kalaban. Inisip ni Takemi na sana'y hindi namatay ang lider sa lakas ng hampas. Pagkatapos ng kanilang tagumpay ay iginapos nila ang mga bandido. Mas gusto ni Takemi na dalhin sila pabalik sa lungsod at e-turnover sa guild, pero masyadong magulo iyon kaya tinanong niya ang isa sa mga bandido kung nasaan ang kanilang base. Tumanggi itong sumagot pero napilit ni Vector na umamin ito. Hindi na nagsayang ng oras ang White Wings at nagtungo sa hideout ng mga kriminal, kung saan ang ibang grupo ay abala sa pagkain at pag-inom at sinalakay ni Alan at Elena ang isa sa mga bandido gamit ang isang lumilipad na sipa, habang muling umarangkada si Vector at tinapos ang natitirang kalaban. Habang lumalaki ang bilang ng kanilang mga bihag ay tumingin si Takemi sa paligid ng yungib upang maghanap ng mga interesanteng bagay. Napansin ng mga bata ang isang hagdanan pababa at natuklasan nila ang isang nakatagong kayamanan. Inimbak ito ni Takemi sa kanyang inventaryo upang konsultahin si Cedric sa kung ano ang gagawin sa napakalaking halaga ng pera. Bago sila umalis ay natuklasan ng White Wings ang isang selda kung saan nakakulong ang ilang batang babae at pinalaya nila ang mga ito at sa labas, sa wakas ay nagkita ang mga batang babae at kanilang mga ina. Si Vector na nagkaroon ng kakayahang makipag-usap sa telepathy matapos talunin ang mga kaaway, ay ginamit ang bago niyang kakayahan upang humingi ng papuri kay Takemi dahil sa pagkatalo niya sa mga bandido. Nangako siyang gagaling pa sa susunod na laban. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.